Darna na si Apo Kunching. Ayan, yan ang mga taong mapagparatang. Eh, ba't kaya ka lumilipad na utak ni Apo Kunching? Hambing na kay Darna, nag-iilusyon siya. Buhay po bang Diyos? Mga minamahal ko, yan ang pawang katotohanan. Kaya sa dakong ito, marami kayong mapapanood. Mapapanood nyo ang uri ng mga karamdaman, ang uri ng ugali ng tao, ang uri ng gawa ng Espiritu, at ang uri ng gawa ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang uring gusto nyo mapanood sa oras na ito? Anong uri ang gusto nyo mapanood sa oras na ito? O, anong uri ang gusto nyo mapanood sa oras na ito? Huwag kang malumbay. No? Huwag kang malumbay sa iyong karamdaman. Ikaw din huwag malumbay sa iyong nasapit sa buhay. Di ka kilala ni Apo Kunching. At di nakita ni Apo Kunching kung sinong kasama ng mga pasyente. Subalit, paparito pa lang kayo, nakita ko na kayo bilang espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung malalim ang pananalig mo, ang butas na tatagpian, ang warak na bubuo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, palalimin mo yung pananalig mo. Yung pamilyang may pagkakaisa, may pananampalataya, may tapat sa tuwina, na paghahari ng Ama, ibinibigay ang marapat sa kanila. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Mga minamahal ko, kung tuwiran lamang kilala ng tao ang Ama na naglalakbay sa buong daigdig na ito, mananabik silang abutan at sabihin, Ama, naghihintay po ako. Kung nararamdaman lamang ng tao ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, na malinis at wagas, may tuturan niyang, Ama, nais kong maging malinis na tulad mo ang pag-ibig ko sa kapwa ko. Kung mararamdaman lamang ng tao at mababatid ang magaganap sa mundo, maaring magsumakit, magsumikap siyang sabihin niya, layon kong magpakabuti, magpakatotoo, sapagkat alam niya ang mabuti para sa Ama, ang masama para sa kalaban niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos, anak? Ilan taong ka na? Siya po. Ilan taong ka na? 26. Buhay ba ang Diyos? Buhay. Nararamdaman mo ba siya? Hindi mo siya nakikita, no? Pero nararamdaman mo siya. Sa oras na ito, may pandama ka ba? Nararamdaman mo ba? Ano nararamdaman mo? Alam ko, kaya nilapitan kita eh. Kaya ganyan pag-uugali mo. Kasi litong-lito ka, no? Patag mo lang, ha? Relax ka lang, makinig ka, ha? Mapapatag yan. Parang daang pagdinaanan ng bulldozer yan, eh. Yung pubang pamplat, no? Papatag yan. Tapos, dali kaya, eh, pag nilagyan na yan ng semento, naka-istila yan, kumbaga sa kuryente. Yan na may nakasukat. May pansilip pa, tinitingnan kung tabingi o diretso. Ganyan ang Ama. Kapag tabingi ang isip ng anak niya, sinisilip niya.
Kapag diretso ang utak ng anak niya, nagagalak siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino ba ang sumusukat ng isip ng tao? Sino ba ang tumatarok ng damdamin ng tao? Walang diliti ba? Hindi bababa ang ama sa inyo, anak, eto ako taga-sukat mo. Anak, eto ako taga-tarok mo. Anak, eto ako taga-patag mo. Anak, eto ako taga-hango mo. Anak, eto ako tagapagbigay ng buhay mo. Kundi may gagamitin sa tao, walang dilit iba. Diyos, Espiritu. Paano mo makakausap ang Espiritu ng Ama? Sasabihin ba ng pinggan, hoy, anak, kalantugin mo ako, maririnig mo ako sa tunig. Sa tinig na tunog. Ting, ting. Anak, ako ito. Hindi gayon ng ama sapagkat di siya mapagbiro. O dili kaya'y kukuha ng kutsara. Sasabihin mo, tok, tok. Anak, nasa kutsara ako. Hindi. Ang sasabihin sa'yo ng kapwa mo, kung mabuti mula sa ama ito, kung masama ay hindi sa ama nagmula ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal ko, hindi katulad ng pinggan, iba't iba ang tunog. Kapag plastic, iba ang tunog niya. Kapag babasagin, iba ang tunog niya. Kapag lata, iba ang tunog niya. Gayon din sa kutsara, tinidor. Kapag plastic, iba ang tunog niya. Kapag stainless, iba ang tunog niya. Kapag ginto, iba ang tunog niya. Subalit ang Espiritu, isa lamang ang tunog, pag-ibig na walang kapara, magpakailan paman. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alin ang mas maganda? Nagbasa sa inyo si Apo Kunchi. Tinura na'y ganito. Tinukso ng dyablo si Jesus. Umalis si Jesus sa Jordan. Puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. Pagkatapos, ganun lang. Nagpahayag, hindi katulad sa tema, hindi akma sa tema, walang saysay, walang buhay. May napulot ba kayo? Subalit kung nilimin nyo ang mga tinuran mula pa kanina, may napulot kayo. Yan ang pakwang katotohanan, mga minamahal ko. Sapagkat kung ang Jesus ay tinutokso ng demonyo, ikaw pa kaya tao? Magnilay kayo. Ibig sabihin, kaya tinutokso ng demonyo ang Jesus sapagkat alam ng Jesus na ito ay makapangyarihan. At kung ang Jesus ay patatalo sa demonyo, sinong nanaig? Maghahari baga ang demonyo sa lupa? Ito baga ang layo nyo, mga mahal ko? Ang mapagharian kayo ng kadiliman? O mangibabaw maghari sa inyo ang kaliwanagan? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magharing buhay na buhay sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Ang puno ng ipil-ipil magkaiba sa puno ng madre cacao. Ang puno ng nara magkaiba sa puno ng mangga. Subalit, ang madre cacao at ipil-ipil, hindi lahat ng tao'y nagtutubo niyan. Ngunit at pasubali, tumutubong kusayaan sa tabi ng daan, dili kaya sa mga pilapil lang. Subalit ang nara, pinangangalagaan ng husto yan, upang mapalakit, mapatibay siya, sapagkat mahalagang mahalaga ang pagkakahoy niya. Gayon din ang mangga.
binobombahan pa upang mamunga siya. Mga mahal ko, kung ang nara, kung ang mangga ay pinahahalagahan ng tao, kayo pa kaya ang di pahalagahan ng Ama na bumuhay sa inyo? Katotohanan, bakit siyaon ang hinambing ko? Ang ipil, ang madre kakao, walang silbi.